Ito yung ating diving knife na galing kay Aklanon. Gagamit na natin. Meron siyang lock. Dito ko nilalagay. Napakalaking bagay na meron tayo nito mga katusok. Hindi lang siya pampatay ng mga malalaking isda. Magagamit din siya for emergency. O, di ba? Ganda. Tapos pa na natin, Aklanon din. Yan, doon tayo pupunta. Sa pulo ng Gaspar. Ito nga pala ang ikatlong pagkakataon na babalik tayo dyan sa pulo at meron tayong 4 na kasama ngayon. Ayan, si Katusok Team. Pagkatapos kasama rin natin syempre ang makinista na magdadala ng ating bangka, si Katusok Pordoy at si Katusok Bagat. At syempre, may isa pa tayong kasama, ang madalas nating nakakasama. Isa na ring vlogger, si Katusok Ken Spearfishing. At dahil amihan ang panahon mga katusok ay kalma dito sa may harapan namin. Ang target naming lugar ay dyan sa harapan ng pulo ng Gaspar. Maagap kaming umalis para maagap din tayong makarating. At dahil nga amihan ng panahon ay hindi kami nagtagumpay na makapag-dive sa harapan ng pulo dahil malakas at maalon doon. Kaya umikot kami dito sa likod ng pulo ng Gaspar. Pero dahil may nauna sa amin, ayan, nagpahinga muna kami at napakaswerte naman namin dahil binigyan kami ng isda nung taga-pulo dahil marami daw silang nahuli sa 12. Anong tawag nyo sa isdang yan mga katusok? Inihaw na muna namin para bago kami mag-dive ay makakain muna kami. Ang sarap nito mga katusok, lalo na kung may sausawan nitong tuyo at suka. Ayan, dahil nakapag-prepare na kami, ay magdadive na rin kami mga katusok. Pinalipas muna namin ng 1 oras dahil kakaalis lang nung unang namana. Eto, isang 51. Patay kang 51 ka! Mataba itong 51 na natusok natin. Pero parang medyo madalang na ang isda mga katusok. Siguro dahil marami nang tinusok yung unang bangka na namana dito. Eto, 51 na naman. Pang-ulam din yan. Tumago pa pero hindi natin paliligtasin yan. Patay kang 51 ka! Ito naman ay may 1/4. Pataba din to mga katusok. Napakasarap nitong pang-ulam. Eto pa! May natira silang bagulan. May kalahating kiluhin ito mga patay kang bagulan ka! Ayos! Buti na lang nagtira sila ng bagulan kahit papaano. Solve na ang pangkalamaris natin ito bukas. Eto pa! Isa namang puyo. Patay kang puyo ka. Malapad-lapad na rin ito mga katusok. Siguro may 300 grams na rin yan. Marami tayong nakikitang maliliit pero dito lang tayo sa medyo malapad-lapad. Eto pa. Patay kang puyo ka. May 300 grams din mga katusok. Mahilig talagang tumabi ang mga puyo sa baybayin ng mga malalaking bato. Ito naman madalas sa buhangin na nakapwesto. Patay kang manitis ka. Dagdag pang ulam na rin yan mga katusok. Eto medyo maliit pa kaya hindi na natin papatulan yan. Etong mga nahuli natin ay sapat na pang-ulam para sa isang araw. May 1 kilo't kalahati na rin dahil may nahuli tayong bagulan na may kalahating kiluhin. Ano kaya yung mga nahuli ng mga kasama natin? Marami-rami din. Nasa 1-2 kiluhin din yung mga nahuli nila. Kahit papaano naman may itinira sa amin yung mga naunang namana. Solve na rin sa pang-ulam. Eto na yung mga huli natin, oh. Malalapad-lapad na yung pinili natin mga katusok para pang-ulam ng pambuong isang araw. At para hindi bitin ng episode na ito mga katusok, ang pangalawang dive ay mapapanood na natin kasunod ng video na to. Yan yung ating mga isda. Pinirito lang muna pagkatapos yung bagulan. Ayan, inalamaris natin at eto na yung kasunod na dive. Dito lang muna tayo sa harapan ng aming bahay. Kasi nung nakaraan lumayo tayo pero hindi tayo nakahuli ng marami dahil malakas-lakas yung amihan. Kaya ngayon, dito lang tayo sa tapat at eto munang ipanlilinis natin. Ang tawag namin dyan ay lagaylay. Yung ipinanlinis natin nung nakaraan ay talbos ng binunga. Pwede nyo rin namang gamitin ng toothpaste o kaya naman kung talagang walang-wala, dilaway na lang. Meron pa palang isa mga katusok, yung tinatawag na tuba-tuba or tubang aso.
Pwede yun. Maganda rin yun. Wag lang yung laway ng aso. Okay, let's go. Tingnan natin kung anong matutusok natin ngayong gabi. Medyo may kalamigan na yung tubig. Kapag mga 2 hours na mahigit, lumalampas na rin sa wetsuit natin. Doon nga pala sa walang wetsuit, pwede nyo rin gamitin mga katusok yung plastic ng foam. Bubutasan nyo lang yun para ma-shoot sa loob ng katawan nyo. Ay nakakatulong din po yun para hindi masyadong lamigin. Pero pinahirapan ako nitong banak na to. Grabe, hindi pa tinamaan the please. Sayang naman, malaki-laki rin yun. Pero napalitan ka agad ng isang malaking panos. Mailap kaya hindi ko natutukan ng camera. Pero ang mahalaga, nahuli natin. Hindi katulad ni Katusok Alaudin. Hindi niya nahuli yung malaking tigsak. Sayang daw, pero paglangoy natin sa una-unan, inabutan natin yun. Eto, patay kang tigsak. Nandun yung tama niya o sa kabilang gilid. Ayun, the please. Tapos ay sinalubong tayo ng isang danggit. Pero mailap mga katusok, nagpahabol pero hindi natin inabutan. At pagdating sa una-unan, eto, isang bisugo. Patay kang bisugo ka. Bisugo ang tawag namin dyan sa Quezon mga katusok. Pero dito sa Marinduque, ang tawag ng iba dyan ay arakya. Eto pa, isa na namang bisugo. Patay kang bisugo ka. Bihira tayong makahuli niyan mga katusok dahil kadalasan ay nakapwesto yan sa malalalim na buhanginan. Pero ngayon, nakaswerte tayo. Eto pa, isa namang manitis. Medyo nagpahabol pa. Patay kang manitis ka. Mas malaki ito kaysa dun sa 2 bisugo mga katusok. Siguro may 200 grams itong manitis na ito. Yan o, nalalaban pa talaga. Akala makakawala pa siya. Tapos nakatusok tayo ng panos. May 200 grams ito. Hindi na natin natutukan ng camera dahil sa masyadong mailap. Ang dami kasi dito sa amin na naglalambat kaya dala na rin yung ibang mga panos. Kaya alam nyo ba na malaking bagay din na may blinker yung inyong flashlight para hindi ganun kailap ang panos. Eto pa, nakakita na naman tayong tigsak. Patay kang tigsak ka. Pang-ulam din to. Mahigit 100 grams na rin yan mga katusok. Yung ibang tigsak na masyadong maliit, hindi natin hinuhuli yun. Tapos eto, may nagpakita sa ating bagulan. Mahigit 100 grams na yan mga katusok pero hindi natin huhulihin. Palalakihin muna natin yan. Eto, huhulihin na natin kasi kailangan natin ng pang-ulam. May 100 grams na rin yan. At syempre, itong malapad na sibo, patay ka sa akin. Eto ang isa sa napakasarap tusukin. Yung malapad, pero mabait. Ang tawag nga pala ng iba dyan ay putian. Sa ibang lugar naman, iba rin yung tawag nila sa ganyang isda. Eto, malapad din at mabait din. Nagpapahabol pa, nagpapakyut. Akala tutusukin ko siya. Eto ang tutusukin natin. Patay ka. Ay, sayang. Medyo napataas yung pagkasipat ko. Hindi tinamaan. Ayun o. Teka, magre-reload muna tayo. Huwag kang lalayas. Patay kang putian ka. Kala mo ha. Napataas lang yung sipat ko sa'yo kanina. Kala mo ligtas ka na ha. Ayan, putian din to mga katusok. Pero ang tawag nung iba dyan ay manabon. Madalas sila nasa buhanginan. Pero, patay! Sayang, sumabit sa daliri ko yung tali. Oh no! Grabe, ang sakit nun ha. Napigilan ko yung Dainima mga katusok. Hinabol natin at patay kang manabon ka. Kala mo makakatakas ka. Nakalusot ka lang kanina. Ito ay kamukha din ng manabon mga katusok. Pero medyo may pagkakaiba sila. Siguro magpinsan. Ayan, may lahi pero magkaiba ng magulang. Madalas din yan nasa buhanginan. Pero dahil pagdaan natin kanina wala sila ron, dito tayo dumaan sa batuhan ngayon. Patay kang manabon ka. May isa pa mga katusok nandun sa kabilang side. Kaya inireload agad natin. Patay kang manabon ka. Nandito lang tayo sa hanggang baywang kanina. Nandun tayo sa laot sa buhanginan. Wala tayong natusok kasi tumabi na pala sila. Eto pa, 3 ito magkakasama. Meron pang 2 doon sa kabilang side mga katusok. Grabe ang bait nila. Kapag ka ganitong kataiban,
nandito na sila sa parteng tabi. Kapag wala sila sa buhangin, eto, dala-dalo. Inintay ko na magdikit sana sila para one shot lang. Pero ayaw nilang magdikit. Oh, no. Stricto daw ang mga parents nila. Kaya hindi sila nagpapakita. Patay kang manabon ka. O, diba? Kapag kami nakakakita, ayaw magdikit. Eto pa. Patay kang manabon ka. Meron pang isa, mga katusok. Eto pa yung isa. Patay kang manabon ka. Ang swerte natin. Yung isang kasamahan natin umahon na dahil wala nang matusok. Oh, no. Hindi niya alam, nandito pala sa tabi yung mga putian na hinahanap namin kanina pa. O, ayan. Nahuli natin yung mga magkakasama. Walang nakaligtas kahit isa. Eto pa. Malapad pa rin. Patay kang malapad ka. Ayos, mga katusok. Sunod-sunod yung nahuli natin dito lang sa tabi. Malalapad na yan. Umahon na kami, mga katusok. Grabing lamig talaga. Maglalakad na lang kami mula dito sa may malapit sa Daikitin, pabalik dun sa Bangkoro. Pero bibilangin muna natin kung nakailang piraso tayo ng natusok ngayon. Mas marami pa yata yung natusok natin dito sa parteng tabi na, tapos malalapad pa. Ayan, meron tayong masarap na panos. Tapos ito, tigsak, tsaka arakya, 2. Bali, 4. 3 yata yung panos natin. 2 malaki-laki tsaka 1 maliit-liit. Tapos ito may 200 grams na manitis. Bali 5. 6. 3 panos. 7. 8. 9. 10. Ito mga malalapad na. 11. 12 yung pinakamalapad. 13. 14. Nahirapan ako sa 15. Pang 16 na malapad. 17. 18. 19. Aba, naka-19 peraso din tayo, mga katusok. Ayos. Mga pang 2 araw na pang-ulam na natin tayo. Ito yung huli ng ating kasama. Karamihan ay mga tigsak. Ang huli ni Katusok Alaudin. Lalagay muna namin ni Ariel dito sa bangka-bangkaanan para hindi mahirap dalhin pauwi. Kasi malayo-layo din yung aming lalakarin mula Daikitin papuntang Bangkoro. At shoutout nga pala sa may-ari ng bangka-bangkaanan na ito. Ipinamana sa atin ni Esperong Gala. Ayan, bro, baka may ipamamana ka pa. Ito na yung lahat ng mga nahuli natin. Mag-prepare na para linisin yung pang-ulam ngayong umaga at pangmamayang tanghali. Yung ibang malalapad, mga katusok, ay ititigang. O ano bang tawag doon? Yung sinigang? Hindi sinigang yun. Pinaksiw yun, papaksiwin. Lalagyan ng suka. Tapos syempre para manamis-namis, meron niyang kasamang asukal. Ayan, nag-aaway yung tamis at asim. Parang kilikili lang, tamis at asim. Tapos konting tubig, ang masarap dyan yung sibuyas. Manamis-namis kapag kayong naluto na. At syempre para maluto, isasalang sa apoy yan. Ito na yung ating isda na hihimayin natin para gawing lumpia. Pero hindi pa yan lahat. Nandito yung iba. Shing! Ito naman ay pang bukas. Ayan, luto na. O, diba? Lalaki. Bango. Kasama na naman ito. Hindi naman ito yung shoutout. Isa pa. O, ayan, luto na yung ating isda. Dinot-dot na. Kain. Tikman ko nga muna. Sarap. Manamis-namis na maasim. Natapos na. Pagkatapos nating maghimay ng isda ay si Mami Tusok na ang nag-prepare para namang gawing lumpia. Tapos itong ilang perasong isda ay tayo na ang nagprito. Dahil takot si Mami Tusok sa tumatalsik na mantika kapag nagpiprito ng isda. Yung kasing lumpia, hindi naman tumatalsik ang mantika nun.
konti lang naman to. 4 na peraso lang ito. Pagkatapos ay isusunod na yung lumpia. Tapos ito, ganyan na lang yan. Mamayang gabi kakainin yan, tas iinitin. Ang sarap nun mga katusok. Ito yung ating pananghalian. Lumpiang isda na mayroong kamatis na may toyo. At may shout out dun sa tabi. Ayan, pakibasa na lang muna yung mga pangalan nyo. Sa susunod, ako naman ang magbabasa niyan mga katusok. Shout out po sa inyong lahat at thank you for watching po. Ingat kayo palagi mga katusok. Abangan po natin ang susunod na adventure ng ating pantutusok. Saan naman kaya tayo makakarating?